Target growth sectors sa foreign visits ng Pangulong Marcos Jr. at investments. Ating pag-uusapan kasama si Undersecretary Kim Bernardo Loquin, USEC for Communications ng Department of Trade and Industry. USEC, magandang tanghali po. Yes, magandang tanghali sa iyo, Nina, and magandang tanghali din kay USEC Marge. USEC, unahin ko na po itong record-breaking na mahigit 1 trillion pesos na approved investments na naiuwi ni Pangulong Marcos Jr. sa bansa mula sa kanyang mga foreign trip. Ilan po sa mga project investments ang nagsisimula na at nakapagbibigay na po ng trabaho sa ating mga kababayan? Okay, maraming salamat, Nina. Actually, hindi lang siya talaga 1 trillion or over 1 trillion. Sa totoo lang, ang ginawa po natin sa Department of Trade and Industry, kaya ito po ay based on what si Undersecretary Perry Rodolfo had mentioned, pang-apat na po tayo sa ASEAN, yung sa net FDI inflows, and the total consolidated and processed investments as of December 21, 2023, so late last year, was now or is now at 72.178 billion US dollars. So ang conversion po niyan sa peso ay 4 trillion pesos na. So talagang iba-iba po yan na various investment stages itong consolidated figure na ito. And to answer your question, Nina, alam mo, based on that, yung mga presidential visits ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., meron na po tayong nakita na or inani doon sa investment pledges na yon na mga 20 projects. We have identified 20 projects na ito po ay tinatawag nating green-lighted na and registered with the investment promotion agencies of the DTI. Ito po yung Board of Investments at saka yung PEZA. And ito pong investments na ito ay both realized and in the pipeline, and mostly nandito po sila sa sectors ng manufacturing, IT BPM, renewable energy, data centers, and telecoms. Ngayon, kung titignan naman po natin kung ano po ang mga nakikita na o nag-ooperate na ngayon, meron na po tayo. Yung sa ating investment stage 6, ito po ibig sabihin po nito ay yung negosyo ay nakapagpa-register na sa ating IPA through our IPA at nag-ooperate na po sila. Meron na po tayong a total of 9. So may 9 na po tayo na projects as of December 14 na sila po ay nag-ooperate na. They have a total investment value of about 398.17 million US dollars. And there's also others na nakalinya na rin po, nasa investment stage 5 na. So, siyam din po yan na papasok na rin po. It carries a investment value of 790.58 million US dollars. And what's the difference? Nakapagpa-register na rin po ito, ibig sabihin malapit na rin po sila na magbukas o mag-start ng operations. So as you can see, medyo marami-rami na po tayong nakikita ngayon, and meron pa pong iba na in other stages pa po. So those are hopefully makikita natin this 2024 and then in the next 3 to 5 years, depende sa industry. Nina? Good afternoon, USEC Kim. Kamusta ka? Hi, Yusek. Oo, nakita tayo ulit. Ma'am, linawin lang po natin. More than 1 trillion sa kabuuan ang naiuwi mula nang siya ay maupo bilang Pangulo. Magkano po ba dito ang approved investment sa taong 2023 at mula po sa anong mga bansa galing ang mga mamumuhunan sa Pilipinas? Okay, Yusek Marge, ito pong mga bansa na ito, hindi lang po ito sa ASEAN. So, meron po yan from the US, meron din pong galing sa Europa, at ganun din po meron sa ASEAN. Ngayon, siguro the DTI kasi looks at, 3 areas where we prioritize, no? Kasama po ng ating kalihim na si Secretary Alfredo Pascual. We look at, number 1, yung sa jobs data. Ang ating pong DTI International na nakastation sa iba-ibang bansa ay tumitingin ng
ito po ba na investment na papasok ay kasama sa 8-point socio-economic agenda ng ating Pangulong BBM. Pangalawa, ito po ba ay magdadala ng mga higher value or higher service na mga jobs dito sa atin sa Pilipinas? Dahil po ang gusto po natin, sana yung mga investments na pupunta rito ay magkakaroon ng upskilling at reskilling ng ating mga labor workforce. Pangalawa, yun pong galing sa Europa at saka sa Amerika, marami po tayo nakikita dyan ng mga nasa IT BPM and semiconductors. Isa po ito sa strategy also of the Department of Trade and Industry dahil gusto po nila yung masesecure yung ating global value chain. So, yung ibig sabihin po nun, kung saan po tayo malakas na sectors, halimbawa sa semiconductors and electronics, kung saan tayo po ay nangunguna, we try to make sure ang ating pong PTIC at ang Foreign Trade Service Corps ay sinusubukan nila na hanapin yung mga kumpanya or investments na especially meron dito that will support our status and our rank in the global value chain para lagi tayong nangunguna dyan. So that's one of them. That's one of the reasons why the President, when he goes out, nakikita po natin some of those. And yung pangatlo po dyan, of course, we should always align it to the President's 8-point socio-economic agenda. Ngayon, kung titignan po natin sila isa-isa, siguro po itong hawak ko po ngayon, ang pinakamaganda nito ay may mga datos po tayo. Hindi ko lamang po pwedeng sabihin yung mga pangalan ng ibang mga kumpanya dahil hindi pa po tayo pinapayagan. Pero sila po, in terms of jobs, for example, nakita po natin dito some of the countries, Japan, China, USA, Belgium, and Malaysia, and marami pong Japan, meron din pong China, and the Netherlands, Singapore. So nakikita po natin, it cuts across. Lahat po ng napuntahan ni Presidenteng Bongbong Marcos, marami po tayong nakukuha dyan. And especially from Japan, dahil 2 beses na po siya nagpunta. And of course, yung sa Belgium. Ito po yung sa ating result nung pagpunta rin po dati ni Presidente doon sa European Union. And I think the biggest validation was when the EC, European Commission President Ursula von der Leyen came back to the Philippines after our investment roadshow. So that was a commitment by the European Union that yung EU investments are coming here in the Philippines. Napakaganda po ng mga balita na yan. Balikan ko lang po yung minention niyo po kanina na may 9 projects na, no, na ongoing and then 9 projects na malapit na pong mag-umpisa. So mga ilang trabaho po ang naibigay nito sa ating mga kababayan? Actually, Ninya, itong mga to, kasi halimbawa, itong number 1 natin, no, yung sa 9 projects na yan, that's a total value of $398.17 million US dollars. Ngayon, in terms of trabaho, ang total po natin dyan na nakuha is about 224,200 na jobs. Yun po yung translation niya. And ang makikita po natin dito, ang breakdown will be 32.1% na nasa manufacturing. So, gaano po ba karami yun? That would translate to about 71,899 jobs. So, dun pa lamang po sa manufacturing yon. And under that, ano po ba yung mga categories nun? Meron tayo sa cement, integrated steel mill, semiconductors, like I mentioned earlier, and meron din mga manufacturing din on automotive, electronics, printer, processing, and wire harness at iba pa. Ngayon, meron din po tayo sa agriculture. Ito po siguro it comprises about 2.6%. Ang total number po niyan in terms of job creation, 5,760. Under that sector ng agriculture, it covers yung agriculture and then dairy and agro processing. And then sa energy, 9.4%. Which represents about 21
21,020 jobs, translation niya. And saan-saan po ba ito? Ito po yung ating blue economy na tinatawag. Ito po yung sa makikita natin renewable energy, marine RE, water production, aquaculture. Meron din dun po tayo yung traditional energy at meron pa rin waste to energy. And then infrastructure, transport, and logistics. Diyan naman po, 23,452 jobs ang naka-create po niyan based on what we have seen, which represents about 10.5% of the pie of 224,200. Ano po ba itong mga under dito? So magkakaroon po tayo ng mga maraming trabaho rin. That means sa aviation, data centers, at saka sa transportation, infrastructure, including construction, land development, real estate, water, and wastewater treatment. So, apart from that, meron pa po tayo, very extensive po kasi yung list natin na ibinibigay sa inyo ngayon. So, meron po tayong sa IT BPM and related services, which has always been one of our leaders in terms of like yung sa industry where we are very good at. So, in the IT BPM and related services, we have about 91,957 jobs that we are looking at to be created, which represents about 41% of the 224,200 jobs that is created. Meron din pong startup, meron din po tayong AI, metaverse, and then retail, and of course, R&D or research and development. So, ito po ang mga ito na binanggit ko po sa inyo is the breakdown from the total of what we have seen na projected na from the direct result of the presidential visits of the president, which amounts once again to about 224,200 jobs to be created. That's really very good news, Yusek, and I hope this will encourage our kababayans para hindi na sila mag-abroad at iwanan yung kanilang mga pamilya, lalo na yung mention some of the jobs here. Ito yung mga trabaho na dahilan kung ba't sila pumupunta sa ibang bansa. At least, hopefully, very competitive yung kanilang sweldo para po hindi na nila iwanan ang kanilang mga pamilya. Opo, tama po kayo doon. Actually, Ninya, bukod dyan, halimbawa, isang success story na nakikita natin ngayon, yung huling visit ni Presidente sa Japan, meron po siyang isa doon na yung isang Philippine company, ito po yung Auro Chocolate. Ang maganda po dito, isa po itong internationally awarded na Filipino tree-to-bar chocolate. And sila po ay nakipag-partner sa isang Japanese, sa Japanese companies. Ito po yung Mitsukoshi. Meron na rin nga actually dito Mitsukoshi, di ba? So, and Ikeda Seicha. And what they do is they produce chocolates made from the Philippines. And ang flavor po niya are those that would cater to Japan, such as yung mga matcha, hojicha. Ito po yung mga kinds of Japanese tea. And siguro po in terms of job translation, bakit ko po siya sinasabi? Dito po halimbawa, ito pong kumpanya na ito, nagre-represent siya, meron siyang 50 individual farmers. And meron po yan, yung 50 individual farmers na yon that would translate to about 1,000 families also na nabebenepisyohan and 2,000 hectares of farmland. And ang siguro noteworthy pa po, yung kanila sa pag-aaral po natin, nung panahon na 2015, ang kanila pong kinikita is $1,200 per hectare. Ngayon po, in 2018, that's just about 3 years, because of the partnership, nung nasimula na ganyan, nakita natin na 3,800 na po ang halaga, per $3,800 per hectare ang yield nila. So imagine that the president brought them together this time and on a much bigger scale. So makikita po natin na hindi na po talaga kailangan even our farmers na maghanap ng ibang paraan para ma-augment ang kanilang income dahil dito lang po napakalaki na po at sapat
at mas maganda pa, malaking possibilities. So hopefully we see more of those po. Yusek Kim, nakakatuwa naman yung example nyo. Yusek Kim, para sa taong kasalukuyan, ano naman po kaya ang target growth sector ng Pangulo para sa kanyang mga parating na foreign visits sa taong ito? Actually, Yusek Marge, it remains the same. Ang tinitingnan po natin are mostly yung sanang investments that will give us higher value in terms of services, in terms of jobs, and we aim to become a manufacturing hub in Asia of some of these industries. And siguro po, based on what we have seen, where the President went last year, ito pong let's say, there are some factors, although there are economic headwinds, and we acknowledge that, it is a global phenomenon. Ang maganda po dito, parang sabi nga po nung isang taga-Europa na investor na nakita po natin at nakausap noon nung tayo po ay nasa Europa, they were saying that the Philippines seem to be in the perfect storm, in a very good way. So ano po bang ibig sabihin nito? Meron po kasi, because of the economic headwinds and other challenges, geopolitical challenges, meron pong unique opportunity ang Pilipinas na mapuntahan ng mga ibang negosyo or investments na umaalis sa kanilang place ngayon dito sa Asia as a result of their policy of de-risking. So parang nagbabawas po sila ng kanilang risk. So ang ginagawa po nila, halimbawa po umaalis sila sa isang bansa na feeling nila mas mataas yung risk para sa kanila, and lumilipat sila sa mga karatig bansa. And I think one of the countries that they are looking at is the Philippines. When we were in France, ito pong isang French investor, sabi nila sa amin that they are actually looking at the VIP. Ito po yung Vietnam, Indonesia, and the Philippines. So, ang sabi namin, this is a very good revelation. So, kailangan lang po siguro handa tayo. Kaya sa tingin po natin, tama po yung strategy ni Pangulong Marcos. Siya po ay pumupunta kasi he is the best salesman after all. Kasi sometimes yung negotiation na ginagawa po ng DTI, yung investment leads natin, napapabilis po ang decision-making process ng ating mga foreign investors kapag yung presidente yung kaharap nila. Kasi nakikita nila, nagkakaroon sila ng confidence and assurance perhaps na kapag sila ay pumunta dito sa atin, maaalagaan sila ng presidente at ma-ensure that there will be level playing field, they will have incentives that they want, and that there will be an avenue here para sa kanila ay mag-profit ng maganda. So, those are the things that we are looking at mostly, Yusek Marge. Yusek Kim, ayon po sa Pangulo, structural changes ang taong 2023. Ano po kaya ang tututukan ng Pangulo sa taong ito mula sa ating pagbangon sa pandemya hanggang sa malalaking investments na kanyang naiuwi para sa bansa? Okay, so kung structural changes na yan, wow, of course, ano po tayo dyan, agree po tayo dyan. The directive is whole of government and the whole of department approach. For Secretary Alfredo Pascual, ang ibig sabihin po niyan and the department, ang ibig sabihin po niyan is we will be completely aligned with the 8-point socio-economic agenda. And when you say structural changes, we need really big changes to happen. And for this, it would need placing ourselves more aggressively to become, let's say, the next manufacturing hub of certain industries. We will upskill our workers and we will look at more investments that will help us more for digitalization. And sa amin po, sa mga IPAs, naghahanda po sila rin by strengthening our investment strategies and the ease of doing business. So meron po tayong EO18 na sinusunod. Pinalabas po yun ni Presidente Marcos. Ito po yung Green Lane. So what we are trying to do now is we are trying to strengthen it. Medyo marami-rami na po yung pumapasok sa atin. On our part po sa DTI, yung one-stop shop, one-stop action center na ginagawa po ng BOI, Board of Investments. Ganon din po sa PESA, ginagawa po yan. So,
those are primarily some of the structural changes that the Secretary is looking at para mapabilis po ang pagpasok and onboarding ng ating mga investors, foreign investors dito sa ating bansa. Alright, maraming salamat po sa inyong oras, Undersecretary Kim Bernardo Lokin, USEC for Communications ng Department of Trade and Industry. Maraming salamat, Nina, and maraming salamat, USEC Marge.